Lumaki si Carol na nakukuha niya ang lahat ng gusto. Mayaman ang kanyang pamilya at mahal siya ng mga ito. Kaya naman, masasabi niyang kompleto at masaya talaga ang kanyang buhay. Maganda at malakas ang tindig ng dalaga. Kaya naman hindi na rin nakakapagtaka na maraming nahuhumaling sa kanya. Isa na doon ang engineer na si Will na formal pang hiningi ang permiso ng kanyang mga magulang para lang makaakyat ng ligaw. Carol? Carol? Iha? Oh, wala ka naman palang ginagawa dito sa kwarto mo eh. Nasa baba si Will. He's waiting for you. Bungad ng ina niyang si Doña Clarissa nang bigla itong pumasok sa kanyang silid. Ma'am, paalisin mo na siya. I'm not gonna go there. Hindi ko siya lalabasin at mas lalong hindi ko siya haharapin. Pagmamatigas pa ng dalaga. Carol naman, 30 minutes na siyang naghihintay sa'yo. So what? He's not my priority. Besides, hindi ko naman siya pinapunta dito eh. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ang lalaking yan. Buti nga siya eh, formal na nagpupunta dito sa bahay para manligaw. Hindi kagaya ng iba dyan na patago-tago lang at hindi humaharap sa mga magulang. Gwapo naman si Will. And still not my type, Mom. Isa pa, hindi ko siya pwedeng i-entertain. And why? Sige nga, bigyan mo ako ng rason. Mabilis ang nag-isip ng pwedeng mairason ang dalaga at nang biglang nag-ilaw ang bumbilyang nasa tuktok ng ulo niya, doon na siya nagsimulang magsalita. May boyfriend na ako. What? Kailan lang? Bakit hindi mo man lang ikinikwenta sa akin, ha? Bakit hindi siya gumaya kay Will na formal kaming hinarap ng daddy mo? Mom, hindi niya kayo naharap kasi nasa ibang bansa siya. Nililigawan niya ako ng ilang buwan and to tell you frankly, bukas pupuntahan ko siya. Pupuntahan mo siya sa ibang bansa? Nope, uuwi na siya bukas at pupuntahan ko siya. At ikaw talaga ang pupunta sa kanya, Carol? Bakit hindi siya ang papuntahin mo dito nang makilala namin niya ng personal? Of course, darating din po tayo dyan, Mom. For now kasi he's a bit shy, kaya dinadahan-dahan ko muna. Basta bukas, sasabihin ko sa kanya na dumalaw dito at magpakita na sa inyo. Don't worry. So now, since nasabi ko na sa inyo ang totoo, pwede bang kausapin mo na yang si Will and tell him na itigil na ang lahat ng efforts niya cause it's useless. Wala na ngang nagawa pa ang Donya kundi ang harapin muli si Will na kasalukuyang nasa baba at kausapin ng mahinahon. Habang si Carol na may napairap na lang at nakahinga ng maluwag. Kasabay noon ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Maski siya man kasi ay kinakabahan sa mga sinabi niya kanina sa harap ng ina. Wala naman talaga siyang nobyong uuwi bukas mula sa ibang bansa. Sinabi niya lang yon para magkaroon siya ng rason para mapaalis ang binatang si Will. Wala naman siyang naiisip na ibang tutulong sa kanya, kaya agad niyang tinawagan ng kaibigang si Nika. At doon ipinaliwanag ang lahat. Gaga ka ba? Do you think nakatakas ka na dahil for sure hindi na babalik iyong si Will dyan sa bahay niyo? Pero ngayon, ang imaginary boyfriend mo na naman ang hahanapin mo. Sermon ito sa kanya. I'm sorry, okay? Wala na talaga akong ibang naiisip kanina. I had to do that. Oy, paano na yan ngayon? Paano mo naman ipapakilala kay Tita Clarissa ang boyfriend mong nasa isip mo lang? Basta, ako nang bahala dun. Basta bukas, aalis ako dito sa bahay. Kunwari, pupuntahan ko ang boyfriend ko. Kilala ko rin kasi si Mom. Alam kong tatawag yun sa'yo to confirm everything, kaya please, makiride ka na lang and tell her na matagal din niya akong niligawan. At ngayon ko lang siya sinagot. Pinoy siya pero galing ibang bansa. That's it. Kapag nagtanong pa siya ng other info, iliko mo na ang usapan. Am I clear? Rinig pa ni Carol ang paghinga ng malalim ni Nika sa kabilang ninya bago sumagot ng oo. Kinabukasan,
Para mapaniwala ang ina ay maagang naghanda si Carol. Daladala ang maletang nasa 2 damit lang naman ang laman. Kakailanganin niyang magdala ng props para kapani-paniwala ang pag-alis niya. Aalis ka na? Gusto mo bang ipahatid kita sa dad mo? I already told him about your lakad today. Untag ng ina. Ma'am, alam ko naman na dad's busy eh. Huwag mo na siyang abalahin. Kaya ko na po ang sarili ko and don't worry, hindi ko pa isusuko ang bataan kahit matagal din kaming hindi nagkita ng boyfriend ko. Sige na ma'am, I'll use my car na lang po. Bye, and tell dad na una na ako. Bineso nito ang ina at nagmamadali ng umalis. Ayaw niyang maabutan ng ama dahil kapag nagkataon, baka mapuno siya ng tanong at hindi na siya makalusot pa. Gamit ang kanyang kotse ay nagmadali na siyang umalis. Kung saan siya pupunta ay wala rin siyang alam. Basta't magmamaneho lang siya hanggang sa makalayo siya sa bahay nila. Napadpad naman siya sa isang restaurant na may forest style ang datingan at napaka-nature friendly niyon. 3 oras din siyang bumiyahe nang walang direksyon kaya deserve niyang huminto muna doon para kumain. Bukod sa magandang ambience ng lugar, ay nakatitiyak siyang masasarap din ang mga pagkain kaya napa-order siya ng marami. Cheat day, nasabi pa niya at nagsimula ng kumain. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain ay ang pagtunog naman ng kanyang cellphone. Hindi na niya tiningnan kung sino ang tumatawag at kusa na lang niya itong sinagot. Hey, you know what? 3 hours akong bumiyahe and guess what? Ang sarap ng foods dito sa La Curva. Masayang wika niya. La Curva? What are you doing there, anak? Akala ko ba susunduin mo ang boyfriend mo? Nang mapagtantong tinig ng kanyang ina ang nasa kabilang linya, ay doon na siya napaubo at agad ininom ang tubig na nasa mesa. Nang tingnan niya ang pangalang nasa screen ay doon niya na nasapo ang noo nang makitang mami niya nga ang tumatawag. Yes ma'am, sinundo ko na nga po ang boyfriend ko and we're here now in La Curva. Kasama ko po siya. Nauutal pa niyang wika. Oh, that's good. Tinawagan kasi kita para humingi ng update. Tinawagan ko kasi si Nika at sabi niya wala siyang ideya kung saan kayo magkikita ng boyfriend mo. By the way anak, nasa tabi mo na ba ang boyfriend mo? Yeah, nasa table po namin ma'am. Nasa tapat lang po ako kasi nga po tumawag kayo. I need to excuse myself. Mabuti naman kung ganon. Can you take a picture of him? Po, take a picture of him para makita ko. Ma'am, he's shy. Stolen shot po na lang. Opo. Sige po ma'am. Pipicturan ko po siya at isisend ko po sa inyo. Bye ma'am. Kabadong wika niya at pinatay na ang linya. Agad niyang nahilot ang kanyang ulo dahil bakit hindi man lang pumasok sa isip niya na magre-request ang ina ng ganoon. Kiss, what am I going to do? Sinong nilalang naman kaya ang nanakawan ko ng litrato ngayon? Ay, naiinis niyang wika sa sarili. Maya-maya lang ay tila dininig naman ng kanyang panalangin nang makita ang papasok na gwapong binata at saktong nasa tapat pa ng table niya. Doon na niya inayos ang kanyang pagkakaupo. Inayos ang buhok at itsura. Itinaas ang cellphone na kunwari kukunan ng litrato ang sarili. Pero ang likod na kamera pala ang naka-on at agad na picturean ang binatang katapat. Gotcha! Ngiti niya at sinend agad sa ina ang larawan. Nakahinga siya ng maluwag at ipinagpatuloy ang kinakain. Ilang sandali pa'y muling nagring ang kanyang cellphone at ang ina niya muli ang tumatawag. So ano ma'am, what do you think of him? He's good looking anak at mukhang professional din. Basta, sabihan mo yung boyfriend mo na magpakilala sa amin ha? At kalimutan niya muna ang hiya sa katawan niya.
Yes, Mommy, don't worry. Nakangiti niyang patay sa linya. Matapos kumain ay nagbayad na rin siya agad at umalis. Nag-drive siyang muli at naghanap ng hotel na matutuluyan ng isang gabi. Nang makahanap ay ibinagsak niya naman agad ang katawan sa kama at kinuha ang cellphone para isend sa kaibigang si Nika ang larawan ng gwapong binata kanina. Muli niyang tinitigan ang larawang siya mismo ang kumuha. Hindi niya alam pero agad sumilay ang maganda at matamis na ngiti mula sa kanyang labi. In fairness, Mom's right about you. Good looking ka nga. Thanks for showing up. You're my secret hero. Ngiti niya sa harap ng larawan. Maya-maya naman ay tumawag si Nika, kaya sinagot din niya iyon agad. Girl, sino yung guy? Oh my gosh, ang gwapo! Napakamanly ng forma and his overall look, napakalupit. Wika nito sa kabilang linya na siyang ikinangiti naman ni Carol. I don't know, basta ang alam ko, siya ang sagot sa dasal ko kanina. Imagine, tumawag si Mami at sabi niya picturean ko daw ang boyfriend ko. I mean, sino naman kasi ang pipicturean ko, diba? Wala ako noon. And then suddenly, he came. At nasaktuhan pang nasa harapan ko siya and voila, I took a picture of him. Gwapo no? Super! So anong sabi ni tita? Tama ka nga, Carol. Tinawagan niya ako kanina. See? I told you. Botong-boto kasi siya dun sa engineer na si Will. Not knowing na he's not really my type. O sige na, bukas na lang tayo mag-uusap pag-uwi. I need to rest for a bit. Pagkapatay ng tawag ay muli pa niyang sinulyapan ang larawan ng binata at ipinikit na ang dalawang mata. Kinabukasan ay maaga siyang umalis at umuwi. 3 oras na naman ang babiyahihin niya kaya kahit pagod na pagod pa'y winalang bahala niya na lamang iyon. Hindi naman siya muling nagkamali dahil pagkarating niya sa bahay ay sinalubong agad siya ng maraming katanungan ng ina. At nang matapos ay doon na nito sinabi ang tungkol sa darating na bisita nila mamayang gabi. Kakauwi lang pala nila tita, ma? Dito na ba ulit sila for good? Ang alam ko hindi, kasi ang tito mo ay nasa Amerika pa din. Hindi maiwan ang business. Ang tita mo naman babalik sa susunod na linggo. Sinamahan lang daw niya pa uwi ang pamangkin niyang si Oliver dahil dito na daw yun magtatrabaho. Trabaho? As what? Lawyer anak, professional lawyer. Matagal din iyon sa Amerika at ang tito at tita mo na ang nagpaaral ng kolehiyo doon after her mother died because of her illness. Naririnig ko pang tungkol sa batang yon from your tita pero hindi ko pa siya nakikita personally. Mamaya makikita ko na siya. Isinawalang bahala lamang iyon ni Carol at pumanhik na sa kanyang silid para mag-ayos. Lumabas lamang siya ng kwarto nang medyo madilim na ang paligid at nagbihis saka naglagay ng light makeup sa mukha. Nang matingnan ang sariling refleksyon sa salamin ay doon na siya napangiti. Maganda naman talaga siya at kahit anong damit ay bumabagay talaga sa kanya. Rinig din niya ang pagpasok ng kotse sa bakuran nila, kaya nakatitiyak siyang nasa baba na ang panauhing hinihintay nila. Ngunit pagbaba niya ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang ina na nakangiti sa kanya. Anak, buti naman at hindi ka na nagpatawag pa sa kasambahay natin. Nandito na ang tita Rufa mo at ang boyfriend mo. Boy, what? Doon na nga sabay na pumasok sa main door nila ang kanyang tita Rufa na bineso pa ang ina at ang isang binatang kung hindi siya nagkakamali ay iyon ang binatang kinunan niya ng larawan. Iha, gosh, hindi na kita nakilala. You're so gorgeous. Untag pa ni Rufa sa kanya. Of course, Rufa, nasa lahi na natin ang mga magaganda. Oh my, I never thought na itong pamangkin mo pala na, Ma'am, ang mabuti pa, let's go, eat. Nauutal na pagpigil ni Carol sa sasabihin ng ina. Hay, mabuti pa nga at baka lumamig na ang mga pagkaing ipinahanda ko.
Kabadong-kabado si Carol ng mga sandaling iyon. Hindi magkamayaw ang kaba sa kanyang dibdib. Kita pa niyang nginitian siya ng binata at sumenyas pa ito na sumunod na sa kusina. Bagay na agad niya namang ginawa. Kanya-kanya na sila ng pwesto ng upuan hanggang sa mapansin nga ni Doña Clarisa na sobrang layo ni Carol kay Oliver. Anak, bakit hindi kayo magkatabi ni Oliver? Dapat magkatabi kayong dalawa, right? Bakit Clarisa? Magkakilala na ba silang dalawa? Rinig pa niyang tanong naman ng kanyang tita Rufa. Yes, your pamangkin is my daughter's boyfriend. Bahagyang naipikit ng dalaga ang kanyang mata at napayoko. Habang si Rufa na may nanlaki ang mata sa nalaman, ganoon din ang walang kamalay-malay na si Oliver. Mas lalo namang namawis ang iba't ibang parte ng katawan ni Carol nang ipakita ng Donya ang usapan nila at ang pag-send mismo ni Carol ng larawan ni Oliver. Akala ko nga mahiyain to kasi iyon ang sinabi ni Carol. Pero may lawyer bang mahiyain? Naku, Clarissa, wala sa bokabularyo nito ang mahiya. Pero teka, Oliver, iho, bakit hindi mo naman sinabi na may connection pala kayo ni Carol? Kitang-kita ni Carol ang pagtitig sa kanya ng binata na para bang nangungusap ang mga mata nito. Gusto po naming isurprise kayo. That's why we've decided to keep our relationship a secret. Tugon pa ng binata na siyang ikinagulat at ikinaangat ng ulo ni Carol. Kaya pala sabi ni Carol, sa ibang bansa ka daw galing at magkasama pa nga kayo kahapon sa La Curva, diba? Medyo malayo iyon dito sa atin. Yes, tita, magkasama po kami. Good. At least now, panatag na ako kung sino ang boyfriend nitong anak ko. Marami pang napag-usapan ang lahat, pero si Carol, nanlalamig pa rin ang kanyang buong katawan. Minadali niya nga ang kanyang pagkain, lalo na nang tumabi sa kanya si Oliver. Nang matapos ay nag-excuse naman muna siya sa kanila para magbanyo, pero ang totoo, dire-diretso na siya sa kanyang silid at wala na siyang balak pang bumalik sa baba. Ngunit nang akma na sana siyang papanhik, ay doon na niya narinig ang boses ni Oliver. Matutulog ka na? Yeah, ikaw ba naman ang mapahiya, diba? Look, I'm sorry. Hindi mo naman siguro ako kakasuhan sa pagkuha ko ng picture without you knowing, diba? I mean, ginawa ko lang yon kasi wala akong choice. Hindi ko naman alam na pamangkin ka pala ni Tita Rufa. I understand. Sinakyan ko na lang din ng mami mo kanina kasi nahahalata kong tense na tense ka. You're wearing a red lipstick pero klarong-klaro ko pa rin ang pamumutla mo. Are you okay now? No, of course hindi. Sino ba namang magiging okay, diba? Sorry talaga. Ganito na lang, kunwari, naghiwalay na tayo para matapos na to. Why? Anong why? Bakit mo sasabihin sa mami mo na kakasagot mo lang sa akin tapos ngayon, gusto mong palabasin nating dalawa na hiwalay na tayo? Para matapos na. Easy ko lang naman sana tong malulusutan kung hindi kita kilala personally. Wag na, nakapagdesisyon na ako. Nakapagdesisyon na ano? Let's make it real instead. Labis-labis ang panlalaki ng mga mata ni Carol ng mga sandaling iyon. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng binatang kaharap. Teka muna, ano? You heard me. Besides, I didn't want this. You did this kaya imbis na tapusin natin ito, panindigan na lang natin. I'm sure kapag sinabi mong nag-break na tayo, which is hindi naman totoo, mapupuno ako ng tanong ni Tita Rufa. I can't lie to her. So gusto mong i-push pa rin natin to? Look, seryoso ka ba? Yup, mukha ba akong nagbibiro? Lawyers don't do that. Agad nahilot ng dalaga ang kanyang ulo dahil pakiramdam niya'y bigla iyong sumakit. Carol, Iha, Oliver, nandito lang pala kayo. I know that you need some time together kaya doon na muna kami sa hardin ni Clarissa
para makapag-moment kayo ng matagal since mamaya pa naman kami uuwi. Untag ni Rufa na ngingiti-ngiti pa kasama si Doña Clarissa. Pilit na mangumiti si Carol at isinandal pa ang ulo sa balikat ni Oliver. Yes, Tita Rufa, thank you po. Nang mawala na ang dalawa sa kanilang harapan, ay doon na napabitaw ang dalaga. See, maski ikaw hirap na hirap sabihin sa kanila ang totoo. Fine, pero paunti-unti gagawa tayo ng rason para valid ang paghihiwalay natin. Deal? Deal. Ang imbes happy dinner nilang magkakasama ay nauwi pa sa di inaasahang tagpo. Nang makaalis naman ang mga ito sa mismong tahanan nila ay ang pagpasok din ng Donya sa kanyang silid. Gosh anak, totoo ngang may boyfriend ka na. I'm speechless. I'm so happy for you. I'm sure pati din ang dad mo sasaya kapag nalaman niyang pamangkin lang pala ni Rufa ang lalaking bumihag sa puso mo. Soon kapag dumating na ang dad mo from his business trip, sasabihin ko sa kanya agad lahat. Masayang wika ng ina. Ma'am, boyfriend pa lang po yan. Lahat nagbabago. Really? Pero hindi yan ang sabi sa akin ni Rufa. Kilalang kilala niya daw kasi si Oliver. At wala naman siyang alam na may naging girlfriend na yon. Kasi ang sabi daw ni Oliver sa kanya before, kapag nakipag-date na siya sa isang babae, sisiguraduhin niyang papakasalan niya ito. At dahil ikaw pa naman daw ang unang girlfriend niya, Rufa's sure na papakasalan ka niya. Ma'am, who knows? Hindi natin hawak ang future natin. Yeah, I know. Pero tulad nga ng sabi mo, who knows? Baka kayo na nga ang para sa isa't isa. At kung kayo na ngayon pa lang, masaya na ako para sa'yo. Good night, anak. Hindi na nagsalita pa si Carol dahil pakiramdam niya ay mas lalong nadagdagan ang problema niya. Ngayon kasi hindi na pa simpleng mag-ship ang ginagawa ng ina. Kundi nag-e-expect na din ito na sila na nga ni Oliver ang magkakatuluyan sa hinaharap. Kaya naman dahil sa stress na nadarama ni Carol ay niyaya niya si Nika na magsalon na siyang ginawa naman nila kinabukasan. Dooy sinabi niya agad sa kaibigan ang lahat-lahat kaya hindi na rin ito napigilan ang malakas na pagtawa. May nakakatawa ba? Hindi joke tong sinishare ko sa iyo kaya walang nakakatawa. Irap ni Carol sa kaibigan. Chill girl, reaction ko lang yon and it's valid. Nakakatawa naman kasi talaga eh. Imagine, ang gusto mo lang naman talaga ay wag na nilang i-push si Will sa'yo. Kaya nag-isip ka ng dahilan para sila mismo ang magpatigil sa kanya. And as proof, nanguha ka ng picture ng isang lalaking akala mo hindi mo kilala. Pero ang totoo, pamangkin pala ng tita mo. Isn't it funny? Or baka naman ako lang talaga tong natatawa? Ikaw lang ang natatawa, Nika. Dahil ako, naiinis ako. Paano ko na ngayon to tatakasan? Bakit mo naman kasi tatakasan? Pwede mo namang panindigan. Good looking si Oliver. Abogado pa. Well-mannered at sabi mo nga, gentleman. Ano pang hahanapin mo? Wala. Wala naman talaga akong hinahanap at hindi ako naghahanap. Never in my whole life na nangarap akong magka-boyfriend. Not even once. O paano na yan? May deal pa naman kayo ni Oliver. Basta. Go with the flow na lang siguro ako for now. Oliver's right. Kapag pinalabas namin ngayon na break na kami, magtataka sila. At parehas kaming mapupuno ng tanong. Pinal niyang wika. Kaya naman, wala na rin siyang nagawa pa kundi ang panindigan ang napag-usapan nila ng binata. Pag-uwi ay saktong naamoy kaagad ni Carol ang bango ng binibake ng kanyang ina. Kaya agaran siyang napadiretso sa kitchen. Ma'am, it's been so long. Nagbi-bake na ba kayo ulit? Nope, iha. Pero since special ang araw na to, nag-bake na ako. Goods na to para mamayang gabi. Anong meron mamayang gabi, ma'am? Oh, I almost forgot anak. Call Oliver and tell him na dito na mag-dinner. Sabihin mo na nag-bake ako para hindi siya makatanggi. What? Oh, bakit parang nabigla ka dyan? Siyempre uuwi din ang dad mo ngayon kaya kailangan niya ring makilala at makausap ang boyfriend mo.
Pero ma'am, ikaw na lang kaya ang tumawag kay Tita Rufa para masabihan niya si Oliver. Bakit ako pa? Rufa's busy. Bakit? Wala ka bang number ni Oliver? Of course meron. Okay, I'll call him. Papasok na muna ako sa room ko, ma'am, para matawagan na si Oliver. Pagpapalusot niya dito, kahit ang totoo'y wala naman talaga siyang kontak sa binata. Dali-dali siyang nagtungo sa kanyang kwarto at inilak iyon. Nagpaikot-ikot pa siya sa paglalakad at napapapikit para isipin kung ano ang mabuting gawin. Hanggang sa maisip niyang i-check ang social media account ni Oliver at hindi naman siya nabigo dahil nakita niya nga iyon. Nakalak ito pero napapadalhan naman ng mensahe, kaya iyon agad ang kanyang ginawa. Matapos makapagpadala ay naghintay pa siya ng ilang oras pero wala pa ring reply. Nang akmang padadalhan niya sana ito ulit ng mensahe, ay doon niya na nakita ang telephone number na nasa information niya, kaya walang pagdadalawang isip niya itong denial. Medyo nagulat pa siya nang babae ang sumagot, pero sinabi pa rin niya ang pakay niya dito, kaya napag-alaman niyang sekretary iyon ni Oliver. Wait lang po mama at pupuntahan ko po muna si attorney sa office niya. Huwag niyo lang pong ibababa. Iyon naman ang ginawa ni Carol at maya-maya lang ay boses na ni Oliver ang kanyang narinig. Hello? This is Attorney Salazar. How may I help you? Oliver, si Carol to. Oh, Carol. You mean Carol na fake girlfriend ko? Pang-aasar niya dito. Oh gosh, stop it. Will you? Wag mo na nga akong asarin dahil kanina pa namamawis ang mga kamay ko kakaisip kung paano kita makukontak. Yeah, I see. Bakit ka nga naman dito tumatawag para lang to sa mga kliyente ko? As if I have a choice, no? Wala akong number mo. Can I have it? Have what? My personal number? Pwede ba akong magpakipot muna? Oliver, ano ba? Wala na akong oras, okay? Fine, pero bakit ba? Si ma'am, nag-bake siya at pinapasabi, tawagan daw kita dahil gusto niyang dito ka mag-dinner sa bahay mamaya. Darating na daw kasi si dad from his business trip at gusto kanyang makilala. Pero if ever you're busy, it's really fine. Mas okay pa nga para hindi ako mailang. No, I can reschedule all my meetings naman Tsaka I guess wala na siguro akong trabaho mamayang gabi. So available ako. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin You're not funny. Basta yung napag-usapan natin. Sabay patay nito sa linya. Kinagabihan, saktong 6:00 ay dumating na si Oliver. Hindi malaman ni Carol pero nang sandaling makita niya ang binata, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Sa isip niya ay bakit habang patagal ng patagal ang pagkikita nila ng binata, ay mas pagwapo ito ng pagwapo. Sabay-sabay na silang kumain ng hapunan at syempre, kailangan nilang idoble ang sweetness nila kapag kaharap ang mga magulang ng dalaga. Marami ding naging katanungan ng daddy ni Carol kay Oliver at professional itong nasasagot ng binata. Nang matapos ay nag-inuman pa sila at unang nalasing si Oliver. Kaya ang daddy na mismo ni Carol ang nagpasyang sa bahay na lamang nila patulugin ang binata. Dahil masyado ng delikado kapag nagmaneho pa ito pauwi. Yes, Rufa. Yes, don't worry. He is asleep daw at inilipat na siya ni June sa guest room. Thank you. Wika ni Clarissa na makausap nito si Rufa sa kabilang linya para ipaalam na hindi makakauwi si Oliver. Anak, asikasuhin mo si Oliver. Pero after mo siyang maasikaso, pumanhik ka na din sa room mo, okay? Bawal kayong magtabi. Bawal pa sa ngayon. Matutulog na din kami ng dad mo at medyo nakainom na rin yon. Yes, ma'am. Sagot na lang ni Carol dito at pumasok na sa guest room kung saan naroon si Oliver. Nakadapa ito kaya dahan-dahang pinatihaya iyon ng dalaga para tanggalin ang polo nito. Napapapikit na lamang siya dahil hindi siya sanay sa ginagawa. Ngunit, nang matanggal niya na lahat ng butones sa polo ni Oliver, ay doon na siya napalunok nang tumambad sa kanya ang mga pandesal nito sa tiyan. Diyos ko, hindi ako mahilig sa kape pero mukhang mapapakape ako nito Nasabi pa niya sa sarili.
Nang akmang iiwan na niya sana ang binata, dahil nagsisimula na rin siyang mamawis ay doon na biglang hinawakan ni Oliver ang kanyang kamay at walang pagdadalawang isip siyang hinila palapit sa kanya. Oliver, ano ba? Papasok na ako sa kwarto ko at ayokong magpuyat. Eh di matulog ka dito mismo sa tabi ko. Harmless naman ako eh. Ano? Hindi pwede. Bawal yun, gago ka ba? Fine, pero please hintayin mo muna akong makatulog ulit bago ka umalis. Tila umurong naman ang dila ni Carol at hindi na nakapagsalita. Pilit niyang hinintay na makatulog si Oliver pero mas nauna pa pala siyang makatulog dito. Napapangiti naman din ng binata dahil ang totoo'y hindi naman talaga siya lasing. Sinadya niya lang maglasing-lasingan para marinig niya ang mga sasabihin pa ni Carol. At narinig niya nga ang sinabi nito kanina. Sa pagdaan ng mga araw ay walang palya si Oliver sa pagpapakita ng kaswitan kay Carol. Sa katunayan ay simula nang hilingin ng dalaga ang personal number niya, lagi na silang nagpapalitan ng mensahe. Noong unay mga simpleng update lang at pagyayayang kumain sa labas. Pero nang mapadalas ay nag-level up na rin ang laman ng mga mensahe nila sa isa't isa. Hoy, sino ba yung ka-text mo at kanina ka pangiti ng ngiti? Untag ni Nika sa kaibigang si Carol nang magsalon na naman sila isang araw. Ha? Nakangiti ba ako? Ay ano pala yung nakita ko kanina, girl? Fake? Abot hanggang tenga na nga ang ngiti mo dyan, no? Sino ba kasi yung ka-text mo? Wala to. Wala? Eh nakangiti ka dyan? Don't tell me si Oliver yan ha? Napufall ka na yata sa kanya, girl. Ako? Hindi oh. Asus, in denial ka pa ngayon. Pero soon, magugulat ka na lang na nagsiselos ka na bigla. Nagagalit kapag wala siyang update o hindi tumawag at gustong-gusto mo na siyang makita. Kapag naramdaman mo na ang mga sintomas na yan, girl, naku, biktima ka na nga ng love virus. Kaya mag-ingat ka. Panunukso pa ni Nika sa kaibigan. Napailing naman si Carol at kampanting-kampante na hindi iyon mangyayari. Pero sa pagtagal pa ng pagsasama at pagkikita ng dalawa, lalo na ang madalas na pagpunta ni Oliver sa bahay nila at dalhan siya ng tigi-isang pasalubong, ay doon na naramdaman ni Carol ang sinasabi ni Nika na mga sintomas ng love virus. Minsan kasi, kapag may babaeng kliyente si Oliver, at ito ang naging dahilan ng pagkabisi niya at hindi niya lang ito makausap ng isang araw, ay nagagalit siya kay Oliver. Tulad na lang isang araw na hindi nakapag-update si Oliver sa kanya buong araw. Kaya nang tumawag ito ay hindi niya talaga sinasagot. Kaya naman, ang ginawa ng binatay pumunta ito sa bahay nila para makausap siya ng masinsinan. Ma'am, ayaw daw po talaga ni Ma'am Carol bumaba eh. Kanina ko pa po siya sinasabihan. Saad ng kasambahay nang utusan ito ng Donya na puntahan si Carol sa kwarto nito. Hay, iyang batang yan. Iho, puntahan mo na lang kaya sa room niya. May topak na naman siguro ang batang yon. Iyon naman agad ang ginawa ni Oliver at kinatok na ang pintuan sa kwarto ni Carol. Manang, I said, what are you doing here? May problema ba? Wala, umuwi ka na. Carol, seryoso ako. May problema ba tayo? Okay naman tayo eh. Ngunit imbis na sumagot ay tumalikod lamang ang dalaga. Mabuti na lang at agad na hawakan ni Oliver ang pinto at nakapasok siya sa silid nito. Ano ba Oliver? Lumabas ka nga dito. Ang mami mo ang nag-utos na puntahan kita dito sa room mo. Pagod pa ako pero nagpunta pa rin ako dito dahil nag-aalala ako. Parang galit ka kasi sa akin eh. Pagod ka pala eh. Napagod ka yata sa client mo. Kung sa bagay, sino ba namang hindi mapapagod kung nag-effort ka pang puntahan siya dun sa bahay niya? Trabaho ko yun eh. Teka, are you jealous? Me? Jealous? No way! Bakit naman ako magsiselos eh hindi naman kita totoong boyfriend? Alam mo, ang mabuti pa, itigil na natin to. Ito naman talaga ang deal natin in the first place, diba? Seryoso ka? Yes, Oliver. Kaya sige na,
Ikaw na lang ang bahalang mag-explain kay Tita Rufa at ako naman ang bahalang mag-explain kina Mom and Dad. Fine, but in one condition. Ano na naman ba yun? Pumunta tayo bukas sa La Curva kung saan mo ako nakita. Kumuha tayo ng litratong magkasama. What? At bakit naman natin gagawin yon, Aber? Para official nating matigil ang lahat. Deal? Ilang minuto ding nag-isip si Carol hanggang sa tumango na rin siya at pumayag. Kinabukasan nga'y sinundo na ni Oliver ang dalaga sa bahay nito at 3 oras din silang bumiyahe papunta sa La Curva. Pagdating ay nag-order muna sila at nag-usap. Pagkatapos ay kinuha na ni Oliver ang kanyang cellphone. Are you ready? Once maklik ko na ang camera ng phone na to, it means tapos na ang pagpapanggap. Paliwanag pa nito sa kanya na ikinalungkot naman ni Carol. Pumwesto na sila at saktong pag-click sa camera ay ang kirot naman sa puso ng dalaga. So, tapos na tayo? Yup, tapos na ang pagpapanggap natin. Dahil ngayon, and with this photo as proof, ititigil na natin ang pagpapanggap. And let's make it real na talaga. Liligawan kita at wala nang kasamang pamimeke to. Hindi alam ni Carol pero agad niyang nayakap si Oliver na mga sandaling iyon. Totoo? Mangiyak-ngiyak nitong wika. Oo naman, mahal na kita Carol at hindi ko hahayaang makawala ka pa. Mahal din kita Oliver. Sa muli ay nagyakapan ng dalawa at para silang nasa ulap sa araw na iyon. Nanligaw naman si Oliver at 1 buwan lang ang makalipas ay naging sila na officially, as in real couples na. Hindi na rin nila ipinaalam kay Rufa at sa mga magulang ni Carol ang nangyaring pagpapanggap dahil sila pa rin naman hanggang ngayon. At dito po nagtatapos ang isa na namang magandang kwento ng pag-ibig. Namamahala ngayon ang dalagang si Lexie sa kanilang munting ihaw-ihawan. Sa tulong kasi ng mayamang ama ng dalaga, ay nakapagpatayo sila ng maliit na negosyo. Hindi naman nabigo si Lexie dahil bukod sa maliit nilang ihawan business, may sarili din siyang pwesto sa palengke. May bigasan din sila at maliit na sari-sari store. Hindi naman kasi hinangad ni Lexie ang humiga sa kama na punong-puno ng pera. Sapat na iyong nakakaahon sila ng kanyang ina sa maliit nilang pinagkakakitaan. Masaya na din ang dalaga dahil kahit wala siyang kompletong pamilya at isa lamang siyang bunga ng kataksilan, magkasama pa rin sila ng kanyang ina at iyon lang ang pinakaimportante sa lahat. Nagising si Lexie ng umagang iyon dahil sa malakas na ring ng kanyang cellphone. Kinapa niya naman ito sa katabi niyang aparador. Saka sinagot kahit pa man nakapikit pa rin ang dalawa niyang mata. Hello, good morning. Panimula niya sa inaantok pa ring tinig. Good morning, Ma'am Lexie. This is Drake, Chairman's right hand. Nagising ko po ba kayo? Ang kaninang inaantok na dalagay tila ba binuhusan ng malamig na tubig dahil sa narinig. Biglang nagising ang kanyang katawang lupa at dali-daling napaupo. Ang kausap niya kasi sa kabilang linya ay ang kanang kamay ng kanyang ama na si Drake. Gwapo ito. Businessman at higit sa lahat, pamatay ang sex appeal. Hindi naman Drake. Actually, kagigising ko lang din at saktong-sakto lang ang timing mo. Pagpapakyut pa niyang tinig. Well, that's good to know, ma'am. Napatawag po ako dahil na rin sa utos ni Chairman. Bakit? What about him? Kung available daw po kayo ngayon, susunduin ko po kayo around 10 a.m. Gusto ko lang daw niyang makasama sa lunch at makausap na rin ng masinsinan. Available naman ako. Good. So, paano? Sunduin kita around 10 a.m., Ma'am Lexie, ah? Sure. Huling wika ng dalaga bago pinatay ang linya. Inaamin niyang na-excite siya nang marinig ang boses ni Drake, pero biglang nagbago ang aura niya nang marinig ang pakay nito.
Hindi naman sa ayaw niyang makasama ang ama, pero hindi na din kasi ito bago sa kanya. Kapag gusto kasi nito na sila lang ang mag-usap dalawa, ay paniguradong may hiling na naman ito. Bumalik naman agad sa ulirat si Lexi nang marinig niya ang pagtawag ng ina sa kanya. Doon na siya napabuntong hininga, saka binuksan ang pinto. Anak, kumain ka na doon at anong oras na? Ma, may lakad po ako ngayong umaga. Lakad? Saan? Tumawag po kasi si Drake, ang kanang amay ni Papa, at sinabi niyang susunduin niya daw po ako dahil gusto daw po akong makausap ni Papa. Oy, bakit ang lungkot mo? Di ba matagal mo na ring pinapangarap na magkausap kayo ng Papa mo sa personal? Okay lang naman sa akin yun, anak. Hindi naman ako tututol doon. Kasi ma, kinakabahan po ako eh. Bakit ka naman kakabahan? Tatay mo naman yon. Kasi po, nung huling alok niya sa akin ng lunch, may hiniling po siya. Teka, hiniling? Ano naman yon? Tsaka bakit hindi ko alam yan? Sorry po, ma. Natakot lang po kasi talaga akong sabihin sa'yo eh. Ano nga kasi yon? May ginawa ba siya sa'yo? Wala po. Pero hiniling niya po na sana ipaubaya ko na sa anak niyang panganay ang medalya na dapat ay para sa akin. Teka nga lang ha, anong medalya ba yung sinasabi mo? Iyon bang sa kolehiyo? Opo, ma. So, ikaw dapat ang naging summa cum laude at siya dapat ang na-drop at hindi ikaw? Siya dapat ang nakabalik ng isa pang taon at hindi ikaw? Tumango naman si Lexi bilang tugon, kaya doon na nasapo ng ina ang sariling noo. Lexi naman, bakit mo naman inako ang kasalanan ng anak niya? Tingnan mo ngayon, ikaw ang hindi makahanap ng maayos na trabaho dahil sa records niya na napunta sa'yo. Sorry po, ma. Pumayag lang naman po kasi ako nun dahil natatakot po ako na baka kapag tinanggihan ko siya, hindi na niya tayo suportahan. Walang-wala din tayo nun, kaya wala na akong nagawa kundi ang pumayag. Diyos ko naman anak, yung perang binigay niya sa'yo noong graduation mo, dahil ba yon nakagraduate ka o bayad niya yon sa pagpaparaya mo? Hindi ko po alam, ma. Anak naman, ano naman kung hindi na siya magbigay ng tulong sa atin? Unang-una, kahit noong sanggol ka pa lang, ginapang ko na ang lahat sa'yo. Nagbigay lang siya ng sustento noong nag-aaral ka na ng high school. Hindi siya kawalan sa atin, Lexi. Huwag mo naman sanang hayaang diktahan ka ng ibang tao. Karapatan mo yan eh. Pangarap mo ang kinuha nila. Kapatid ko naman po yun, ma eh. Kahit na. Hindi porket kapatid mo siya, ay ikaw na lagi ang magpaparaya. Mahalin mo naman ang sarili mo, anak. So ano, pupunta ka pa rin ba ngayon? Opo. Bakit pa? Ngayon nga na sinabi mo na ang lahat sa akin, parang nawala na ang magandang pakikitungo ko sa ama mo eh. Baka may gusto lang po talaga siyang sabihin, ma. Don't worry po, hindi na po mauulit ang nangyari noon. Lexi naman, matalino ka. Huwag mo naman hayaang maliitin ka nila at bayaran nila ng milyon-milyon ang karapatan mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo, ma. Pasensya na po talaga. O siya, sige. At hindi naman din kita talaga mapipigilan dyan sa desisyon mo. Malaki ka na. Kaya alam mo na mga bagay na ayaw ko. Kumain ka na muna doon para kapag dumating na ang susundo sa'yo, maayos ka na. Isang pilit na pagtango lang ang isinagot ng dalaga, saka nagtungo na sa kusina. Alam niyang hindi pabor ang ina sa gagawin niya, pero ama niya pa rin ito, at matagal na siyang nangungulila dito. Kahit sa ganitong paraan man lang ay maibsan ang lungkot sa puso niya. Nang matapos na siya ay dali-dali naman siyang naligo at nagbihis, saka nag-ayos. Ilang oras pa ay dumating na nga si Drake, kaya nagpaalam na rin agad si Lexi sa ina, saka sumakay ng kotse at gumayak. Sa biyahe ay magkahalo ang nararamdaman ng dalaga. Kilig dahil abot kamay niya na si Drake, at matinding kaba
dahil hindi niya alam kung ano ba ang mararamdaman niya kapag nakita niya muli ang ama makalipas ang 4 na taon. Gusto mo bang hinaan ko ang aircon? Untag sa kanya ni Drake. Ha? Hindi halatang lumilipad ang isip mo dyan, ha? Pero sige, uulitin ko na lang for you. Gusto mo bang hinaan ko ang aircon? Bakit mo naman hihinaan? Nanginginig ka kasi dyan eh. I don't know kung nilalamig ka ba o kinakabahan. Bahagya namang natawa si Lexi dahil tila ba'y nababasa ni Drake ang nasa isip niya. Ang totoo niyan, kinakabahan ako. Why? Hindi naman ibang tao ang imimit mo for lunch. It's your dad. Pero hindi naman kami close. Tsaka, hindi ko rin kasi alam kung ano ba ulit ang magiging reaction ko kapag nakita ko siya ulit. Mabait na tao si Chairman at saksi ako dun. Don't worry at hindi naman magiging awkward ang setup nyo dahil nandoon naman ako. Ilang taon ka na palang nagtatrabaho kay Papa? I'm sure, close na close kayo, no? Well, as his normal employee, 2 years as his right hand, 3 years na din. So far, masasabi kong close naman kami ng dad mo. Siya pa nga ang tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang ako sa business eh. Kaya malaki ang utang na loob ko kay Chairman. Kwela ba siyang tao? Yup, at times. Pero seryoso siya eh. Siya yung tipo ng tao na masarap maging kaibigan, pero mahirap maging kaaway. Bakit hindi mo alam yon? Kasi pangalawang beses pa lang namin tong pagkikita. Mahinang sambit ni Lexi. Nabigla naman si Drake sa narinig, pero hindi na lamang siya nagpahalata at piniling hindi na umimik. Pagdating nila sa isang sikat na restaurant, ay inalalayan niya naman agad si Lexi pababa at sumunod na rin dito papasok ng restaurant. Kitang-kita pa ni Drake kung gaano kasaya ang mga mata ng dalaga na mga sandaling makita niya ang ama nito. Alam niyang may pangungulila sa mga titig na iyon at magiging awkward lang ang sitwasyon kapag hindi niya sinimulan ang pagsasalita. Good morning, Chairman. Glad at mukhang on time naman ang dating namin. Ma'am Lexi, maupo na po kayo. Pagbasag ni Drake sa katahimikan. Mag-order lang po kayo ng foods at doon na lang ako sa kabilang mesa pupwesto. Muli pa nitong sambit. Drake, no. Dito ka lang. Manatili lang tayo sa iisang table. But Chairman, akala ko may pag-uusapan kayo? Yes, pero hindi naman gaanong big deal yon. Umorder na tayo. Lexi, umorder ka na. Baling nito sa anak. Tumango naman agad ang dalaga, saka umorder na nga ng pagkain. Ilang minuto pa, habang hinihintay nila ang pagdating ng kanilang pagkain, ay nauna nang magsalita ang chairman. So, how's your life now, Lexi? Balita ko, marami ka na daw maliliit na negosyo ngayon. I guess, nagamit mo nga ng maayos ang perang ibinigay ko sa'yo. Maayos naman po pa, kahit papano. Tsaka palagi pong malaki ang kinikita namin ni Mama sa mga negosyo namin. Is that so? Wala ka bang balak na mag-level up? Meron naman po, and I'm sure darating din po ako dyan. Dinadahan-dahan ko lang po. Huwag mong dahan-dahanin at baka mapag-iwanan ka. Ang daming competitive business owners ngayon at kapag bililisan nila ang galaw nila, I'm sure malulugi ka. Hindi naman po siguro pa. Hindi ka sigurado? Sinasabi ko lang kung ano ang pwedeng mangyari dahil expert na ako dyan. Para saan pa na naging chairman ako kung hindi kita matuturuan ng maayos na business technique? Yumuko naman agad si Lexi, kaya muli pang nagsalita ang chairman. Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Inimbitahan kita to have lunch with me dahil may gusto sana akong hilingin sa'yo na sana'y magawa mo. Hindi naman nabigla si Lexi sa narinig dahil alam na alam niyang may mabigat na hiling na naman ng ama. Ano po yun? Mahina niyang tanong. Well, nandito ako sa harapan mo ngayon hindi bilang ama mo.
Nandito ako sa harapan mo ngayon bilang asawa ng misis ko. Alam na alam mo na kilala ka ng asawa ko, pero ang dalawa naming anak, hindi ka kilala. Maybe kilala ka nila as Lexi, pero hindi nila alam na anak kita sa labas. Ayaw din naman naming ipaalam sa kanila dahil I'm sure hindi nila maiintindihan ang naging kasalanan ko before sa mami nila. Hindi. Sabihin niyo na po ang gusto mong sabihin. Diretsahin mo na po ako. Pagputol ni Lexi sa sasabihin ng ama. Okay, since nagmamadali ka, sasabihin ko na sa'yo ng harap-harapan na wag mo na akong iti-text, wag mo na akong tatawagan, at wag mo na akong tatawaging papa. Bilang request na din ng asawa ko, ayoko na magkasala sa kanya ulit, kaya I want to make things right. Tagos sa laman ang lahat ng pinakawalang salita ng chairman. Na mga sandaling iyon ay parang tinusok ng maliliit na karayom ang puso ni Lexi. Handa siya sa magiging hiling ng ama, pero hindi niya ine-expect na ganito kasakit ang magiging hiling nito. Chairman, doon na lang po muna ako sa kabilang table dahil mukhang confidential po ang pinag-uusapan ninyo. Sabat naman ni Drake. No, Drake, you stay here. Hindi ito ganon ka big deal kaya it's okay. Hindi big deal sa'yo, pero big deal po to sa akin, Papa. Sa ilang taon ko po na nandito sa lupa, pangalawang beses pa lang po kitang nakita. Ni hindi na nga po ako nagdemand na sana tuwing kaarawan ko, nandun ka din. Sana kapag may family affair sa school, kompleto. Na sana kapag Father's Day may madala akong ama. Sana kung gaano ka-espesyal ang turing mo sa mga legal mong anak, ganun din sana ako. Sana kung ano ang meron sila at binibigay mo sa kanila, meron din ako. Hindi ako nagdemand kahit ni isa noon pa. Kasi simula't simula, alam ko na ang lugar ko. Alam ko na bunga lang ako ng kasalanan mo at hindi mo ako kayang ipagmalaki. Ni apelyido mo ayaw mong ipagamit sa akin. Hindi ako nagalit sa'yo. Bagkus minahal pa rin kita, kahit hindi kita maabot. Masaya na ako na nakakausap ka sa text o sa tawag. Para nang lumulundag ang puso ko sa saya. Pero ngayon, na sinabi mong wag na kitang tatawaging papa, para mo na rin akong tinanggihan ng karapatan. I'm sorry, but I need to do this for the sake of my family. I can't lose them. You can't lose them, kaya ako na lang ang ile-let go mo. Hindi ko naman dinemand na maging pantay ang tingin mo sa aming mga anak mo. Ang akin lang, maging ama pa rin kita. Kahit wag mo na akong ipagmalaki. Kahit wag mo nang sabihin sa lahat na anak mo ako. Kahit itago mo lang ako forever, wala akong problema doon. Pero eto, I don't know if I can do it. I'm sorry, I have to go. Naiiyak na usal ni Lexi, saka umalis na nga ng restaurant. Drake, follow her. Make sure she's safe. Wika na ng chairman. Ang nakaupong si Drake naman, kahit na nag-aalinlangan, ay wala na ring nagawa kundi ang sundan ng dalaga. Paglabas niya ng restaurant ay nakita niya naman na nasa medyo malayo na si Lexi, kaya doon na niya pinaandar ang kanyang kotse. At inihinto sa harapan ng dalaga, saka muling bumaba. Ma'am Lexi, get in the car, please. Wag mo na akong imam. Tinakwil na ako ng papa ko. Don't say that. May rason si chairman, I'm sure. Anong rason niya? Legal niyang pamilya? Baka may ibang reason pa siya. We never know. Just please, get in the car at pag-usapan natin ang lahat, okay? Ngunit imbis na sumagot, ay bigla namang niyakap ni Lexi si Drake. Nagulat man, pero tinugon na lamang din ng binata ang yakap ng dalaga. Alam niyang kailangan nito ng taong masasabihan at malalabasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Nang medyo maayos na ang dalaga, ay parehas na nga silang sumakay sa kotse. Si Lexi din ang pinagdesisyon ni Drake kung saan sila pupunta. Kaya naman nagpunta na nga sila sa may dalampasigan kung saan kasabay ng mga alon na naghahampasan
ay ang mga luha ni Lexi na naglalabasan. Doon sinabi niya ang lahat ng hinanakit niya, ang lahat ng sama ng loob niya, magmula pa noon hanggang ngayon. Hindi naman nagsasalita si Drake. Bagkos ay patuloy lang siya sa pakikinig sa mga hinaing ng dalaga. Hanggang sa maging maayos na nga ng tuluyan ang pakiramdam ni Lexi at nagpa siya na itong umuwi. Ihatid mo na ako. Gusto ko nang umuwi. Okay ka na ba? Kung may hindi ka pa nasabi, nandito lang ako. Sana nga no, sa isang buong araw na pag-iyak, maging okay na agad lahat. Yun din kasi ang hiling ko eh. May rason sa lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Ewan ko. Siguro iisipin ko na lang na hindi nag-i-exist ang papa ko. In that way, mas magiging komportable akong isipin na wala talaga siya. I'm sorry kung narinig ko pa ang pag-uusap niyo kanina. Gusto ko sanang lumipat sa ibang table pero ayaw naman ni chairman. Okay na din yon. At least, hindi na ako nag-explain sa'yo, diba? Kinomfort mo pa ako. Salamat, Drake. You're welcome. So, paano? Hatid na kita sa inyo? Oo, pwede ba? Magagawa ko bang iwan ka dito? Let's go! At kahit durog na durog ang puso ni Lexi ng araw na yon, ginawa pa rin ni Drake ang lahat para lang pagaanin ang kanyang nararamdaman. Hindi naman niya maiwasang hindi kiligin dahil hindi talaga siya nito iniwan kahit napakadrama niya na kanina. At doon pa lang, alam na ng dalaga na hindi siya nagkamali ng taong nagustuhan. Pagdating sa bahay ay mas pinili na lamang niyang huwag sabihin sa ina ang totoong nangyari. Alam niya kasing mag-aapoy na naman ito sa matinding galit. Kaya imbis na sabihin ang totoo, sinabi na lamang ni Lexi na kumain at nagkamustahan lamang sila ng kanyang ama. Lumipas pa ang ilang araw at hindi na lamang iniisip ni Lexi ang nangyari. Ipinagpatuloy niya na lamang ang pagpapalago ng kanyang munting business. Alam niyang hindi niya mahihigitan ang achievements ng ama at kahit mahigitan niya man ito, alam niyang siya at ang mama niya lamang ang magiging proud sa tagumpay nila. Kaya wala nang kailangang patunayan si Lexi sa ama. Dahil kontento na siya kung anuman ang meron sila ngayon. Hapon noon at dahil oras na naman para magbukas ang munting ihawan ni Lexi, ay nag-umpisa na siyang magluto. Kumuha na rin siya ng kasama dahil sa dami ba naman ng customers gabi-gabi, ay hindi na niya na-entertain ng iba. Magkano po ba ang chicken leg, gorgeous? Tinig na siyang nagpaangat sa ulo ng dalaga. Para namang nagtitili ang kaloob-looban niya nang makitang si Drake ang naroon. Hindi na ito naka-formal suit dahil naka-black polo shirt lang ito at pants. Sobrang gwapo pa rin itong tingnan kahit napakasimple lang ng suot-suot nito. Drake? Hindi makapaniwalang usal ni Lexi. Oh, ba't parang nabigla ka dyan? Nakangiti pa nitong sabi. Wala, kasi ngayon pa lang kasi kita nakita na nandito. Anong ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Kakain with you. Ano? Kakain ako. Na-curious kasi ako sa mga pagkain nyo dito kaya napagdesisyonan ko rin pumunta dito to have dinner. At syempre, gusto ko kasama ka. Isasama mo ko para makalibre ka, no? Hay nako, wag ako, Drake. Biro naman ng dalaga. Hindi paano ka naman kikita niyan kung magpapalibre lang ako sa'yo, diba? Sige na, serve my orders Kindat pa ni Drake kay Lexi, na siyang nagpapula sa magkabilang pisngi ng dalaga. Doon nga'y napuno ng tawanan at kwentuhan ang pwesto ng dalawa. Labis din ang saya ni Lexi dahil ngayon niya napagtanto na kalog din pala itong si Drake. Bukod sa gwapo, may sense of humor din ito at bagay na gustong-gusto niya. Hanggang sa magtuloy-tuloy na nga ang pagpunta-punta ni Drake sa munting ihawan ng dalaga. At katulad ng nakasanayan, kwento doon, kwento dito, tawanan doon, tawanan dito. Parang ang lahat ng problema ni Lexi ay biglang nawala sa isang iglap. At dahil iyon kay Drake. Hanggang isang gabi, naroon na naman si Drake
Pero hindi na ito nakangiti, bagay na napansin naman agad ni Lexi. Kaya doon na sila nagsimulang mag-usap. May problema ba, Drake? Panimulang tanong ni Lexi sa binata. Lex, pumunta ako dito ngayon dahil na rin sa utos ni Sherman. Tila uminit naman agad ang dalawang tenga ni Lexi sa narinig, saka nag-iwas ng tingin. I don't know him. Lex, please. I know wala akong karapatan na siraan ang way ng pag-let go mo, pero your father needs you this time. Kinailangan ko rin naman siya. Nasa tabi ko ba siya noon? I know, at alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Alam mo naman pala Drake naman, alam mo namang harap-harapan akong tinanggalan ng karapatan ni Papa, di ba? Sa tingin mo, gugustuhin ko pang harapin siya? Alam ko nga yun, pero kailangan ka talaga niya ngayon. Kaya ka ba pumunta dito dahil kay Papa? Inutos niya rin ba sa'yo na i-comfort ako? Na pumunta ka dito sa ihawan at makipagkwentuhan sa akin? Lexi, no. Lahat yon desisyon ko. Kanina kasi, habang nagbibihis na ako dahil pupunta na ako dito, he called me and asked me a favor. Hindi ako pupunta. Pagkasabi nooy dali-dali namang hinubad ni Lexi ang suot-suot na apron, saka naglakad palayo. Sumunod naman agad si Drake at agad na hinawakan ang braso ng dalaga. Bitiwan mo ko. Lexi, he's dying. Nanlaki naman agad ang dalawang mata ni Lexi sa narinig, saka muling nilingon ang binata. Anong sabi mo? He's dying. May cancer si Chairman. Stage 4. He needs you. Bakit? Doktor ba ako? May dala-dala ba akong himala sa mga kamay ko? Ayaw niya ako makilala ng mga anak niya, diba? Bakit niya ako iimbitahan sa mismong bahay nila? For what? I don't know. Basta kailangan ka lang niya. Hindi. Ito naman ang gusto niya Ibibigay ko sa kanya. Magsasalita pa sanang muli si Drake, pero hindi na natuloy na mag-ring ang kanyang cellphone. Nang si Chairman ang tumatawag, ay dali-dali niya naman itong sinagot. Yes, Chairman? Drake, it's Melissa, Jude's wife. Kasama mo na ba si Lexi? She's here, madam, but I'm not sure kung pupunta siya. Give her the phone and I'll talk to her. At iyon nga ang ginawa ni Drake. Tinanggap naman ni Lexi ang cellphone, saka nagsimula ng magsalita. Hindi po ako po. You need to come. Naghihingalo na ang ama mo. He's sorry for what he did at ginawa niya lang ang tingin niya'y tama without considering your feelings. I'm sorry. We're sorry. Please come here, Iha. We need you. Your father needs you. Hindi alam ni Lexi kung bakit bigla na lang tumulo ang luha niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya na nga tinuloy ang pakikipag-usap sa asawa ng ama at nauna nang pumasok sa kotse ni Drake. Sumunod naman agad si Drake at gumayak. Pagdating sa mansyon ay doon na puno ng iyakan ang buong silid. Sinabi ng chairman sa dalaga na halos lahat ng mga ari-arian niya ay mapupunta kay Lexi. Wala namang problema doon ang asawa at mga anak nito dahil may kanya-kanya na silang yaman. Dooy humingi na rin ng kapatawaran ng mag-ama sa isa't isa at pilit pa nitong sinasabi na proud siya sa lahat ng naganap sa buhay ng anak. Sinabi din niya dito na kahit noong nagsisimula pa lamang si Lexi sa high school, ay walang araw na hindi nakikita ng chairman kung gaano siya kamasayahin na dalaga. Alam niya mang marami siyang pagkukulang dito, pero ang pinagmamalaki niyang desisyon ay ang i-anunsyo sa lahat na anak niya si Lexi at ang dalaga na ang susunod na mamamahala sa kanyang kumpanya. At kasabay ng mga yakap at luha ni Lexi ay ang pagbitaw na nga ng chairman sa kanyang katawang lupa. Sinabi din agad ng asawa nito na kahit anong pilit niyang ipagamot ang asawa ay ayaw na nito. Kaya doon din mismo, sa ikatlo at huling pagkakataon na nakita ni Lexi ang ama, tuluyan na itong bumigay.
Hindi naman niya lubos maisip na noong nasa restaurant sila'y hindi na pala maganda ang kalusugan nito. Inilibing nila ang chairman makalipas pa ang ilang araw. At kasabay noon ay ang pamamahala na rin ni Lexie sa kumpanya ng ama. Alam niyang sobrang laking obligasyon nito, pero handa siya sa lahat ng bagay. Siyempre, sa tulong na rin ng kanyang ina at ni Drake. Isang taon ang nakalipas, ay nasa harap si Lexie ng puntod ng kanyang ama. Malayo ang kanyang tanaw sa tahimik na lugar, hanggang sa may biglang bumasag sa kanyang katahimikan. "Are you all right?" Isang malambing na tono ang nagpalingon kay Lexie. "Drake, ikaw pala. Paano mo nalamang nandito ako?" "Ang kumpanya." Ngiting sagot ng dalaga. "Ikaw naman, ilang oras ka palang nawala sa kumpanya, pero iniisip mo na kaagad ito. Tsaka wag mo na nga akong matanong-tanong kung bakit alam ko na narito ka. Wala ka naman kasing ibang lugar na pupuntahan maliban dito sa puntod ng papa mo." Dahan-dahang lumapit si Drake kay Lexie hanggang sa magkatabi na silang dalawa. Huminga ng malalim si Lexie at tumingin sa lapida ng ama. "Namimiss ko ang papa ko, Drake. Ilang beses lamang kaming nagkita noong nabubuhay pa siya. Kaya ngayong malaya ko na siyang makita, ay aaraw-arawin ko na ang pagbisita sa kanya." "Lexie, your father is so proud of you. Alam natin yan. Kaya huwag ka nang malungkot. Dahil narito pa naman ang mama mo, mga kaibigan mo, at ako." Kaagad napatingin si Lexie sa gawin ng binata at tipid ng ngumiti. Isang taon na ang lumipas, pero ganun pa rin ang pananabik ni Lexie tuwing makakasama at makikita ang dating right hand ng kanyang ama, na ngayon ay kasama na niya sa kumpanya. "Alam ko yon, Drake. Alam kong hindi mo ako iiwan. Pwera na lang kung magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya." Nakangiting wika ni Lexie, ngunit ang totoo ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib habang binibigkas ang katagang iyon. Tumawa ng marahan si Drake at tumingin sa malayo. "Nasa isip ko na yan, Lexie. Pero tingin ko, hindi pa handa ang babaeng gusto ko." "May natitipuhan ka ng babae? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi halata? Ikaw ha, Drake? Akala ko talaga magpapari ka." Wika ni Lexie sabay tawa ng peke. "Anong magpapari? Sayang ang jeans ng family ko, no? Pero teka, bakit ba dito tayo nag-uusap? Maririnig tayo ng papa mo." "Bakit? Saan mo ba gustong mag-usap tayo?" May lugar akong alam. Pero matanong kita, gusto mong mag-rewind?" "Ha? Anong rewind?" "Rewind, yung chill-chill para mawala man lang yung lungkot mo." Napaisip pa si Lexie sa sinabi ng binata. Ngunit kalaunan ay napuno rin ng tawa ang dalaga. "Baliw ka ba, Drake? Rewind pinagsasasabi mo dyan. Unwind siguro, ano? Rewind!" Tawang-tawa pa na wika ni Lexie. Napangiti tuloy ang binata sabay hawak sa kamay ng dalaga. "Ganyan dapat. Tumawa ka, Lexie. Hindi yung malayo palagi ang tingin mo. Hindi mo na maibabalik ang dati, lalong-lalo na ang papa mo. Isipin mo na lang ang mga taong naiwan sa iyo ngayon. Alam naman natin na mahal ka ng papa mo, kahit bunga ka lang ng pagkakamali nila ng mama mo. Lexie, you're beautiful inside and out. At kailanmay hindi mo magiging kasalanan ang kasalanang nagawa nila noon. Just let your father rest in peace. And be happy kasama kami." Dahan-dahang napatango si Lexie at kasabay nito ay ang paglabas ng kanyang ngiti sa labi. "Thanks, Drake, for always being here by my side. Magpapaalam muna ako sa papa ko bago ako sumama sa iyo mag-rewind. Mag-unwind." Naiiling na lamang si Drake, ngunit masaya siya para sa dalaga. Matagal na niyang lihim na sinusundan si Lexie kahit nag-aaral pa ito sa kolehiyo. Kilala niya si Lexie, kaya hindi mapagkaila na patagal na rin siyang nahulog sa dalaga. Pero wala siyang magawang moves, lalo na at sobrang yaman na nito ngayon. May kaya ang pamilya ni Drake, pero baliwala ito sa yaman na inihabilin ng Don para sa dalaga. Kailan ko kaya masasabi sa iyo ang tunay kong nararamdaman, Lexie? Kung sana noon ko pa ito ipinabatid sa iyo,
ay baka tayong dalawa na ngayon ang magkasama sa iisang bubong. Sa isip ni Drake, at biglang napatayo ng tuwid nang humarap sa kanya ang magandang dalaga. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, mister? Oo na at maganda na ako. No need to look at me like that. Biro ni Lexi at natawa pa ito. Napahiya tuloy si Drake at agad nag-iwas ng tingin. I changed my mind na pala. Iuuwi na lang kita sa bahay niyo at mag-isa na lang akong mag-rewind. Unwind. Biro rin ni Drake. Wag naman, Drake. Ngayon ka nga lang nag-aya sa akin eh. Maktol ng dalaga, kaya lalo pang natawa ang binata. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa sasakyan ng binata, ay tuloy pa rin ang kulitan ng dalawa. Alam ni Drake na masaya ang Don para sa kanila kung nakikita man sila nito. May dalang sasakyan si Lexi, kaya sumunod na lamang ito kay Drake at huminto sila sa isang sikat na bar. What are we doing here? Ang alam ko ay hindi ka umiinom, Drake. Tanong ni Lexi na makababa sila pareho sa kanilang sasakyan. I want to try new things with you, Lexi. At kadalasan sa mga kakilala ko ay dito nagpupunta, kaya tara na sa loob. Parang nakadama ng excitement si Lexi. Dahil unang beses rin niyang papasok ng mamahaling bar at kasama pa niya ang lalaking lihim na natitipuhan. Maya-maya pa ay nag-order na ang binata ng iba't ibang klase ng pagkain at mamahaling inumin. Okay ka lang ba dyan? You wanna sit beside me? Bulong ni Drake at sobrang lapit pa ng mukha nito kay Lexi. Para namang natulala ang dalaga dahil naamoy pa niya ang mabangong hininga ng binata. Dahan-dahang tumango si Lexi, kaya mabilis pa sa 4:00 kung makalapit si Drake sa kanya. Parang napapaso sa mainit na apoy si Lexi nang magtagpo ang kanilang mga balat. Hindi pa naubos ng dalaga ang mamahaling inumin, pero ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang kalamnan. You wanna dance? Maganda ang music ngayon, no? Saad ni Drake na ikinakiling ng dalaga. Sorry Drake, pero parehas na kaliwa ang pa ako eh. Mamaya na lang siguro kapag tumama na tong iniinom natin. Natawa naman ang binata sabay tango. Maya-maya pa ay tumayo si Drake para mag-order ng pagkain nang biglang may lumapit na lalaki kay Lexi. Kitang-kita ni Drake kung paano ito makipag-usap sa dalaga at ramdam niyang naaalibadbaran si Lexi dito. Mabilis pa sa 4:00 kung makalapit si Drake kay Lexi at biglang hinablot ang kamay ng di kilalang lalaki. Don't touch her. She's mine and mine alone. Galit niyang wika. Tulala naman ang lalaki, lalo na si Lexi at mabilis na kumaripas ng takbo ang lalaki. Tila nahimasmasa naman si Drake nang biglang hawakan ni Lexi ang kanyang kamay. Are you okay? Sinaktan ka ba niya? Tanong ng binata. Hindi, pero oh my goodness Drake, nakakatakot ka kanina. Sorry Lexi, nakita ko kasi kanina na tila hindi ka komportable sa lalaking iyon. I know Drake, but what do you expect? Nandito tayo sa bar? Saka Drake, wag mo akong mamind dahil hindi mo ako pag-aari. Tila nasakta naman si Drake at agad na nag-iwas ng tingin. I'm sorry, alam ko naman na malayong magustuhan mo rin ako dahil isa lang akong ex-right hand ng papa mo. Sorry Lexi, hindi na mauulit. Aalis na sana si Drake nang biglang higpitan ni Lexi ang paghawak sa kamay nito. What did you say? Ibig mong sabihin? May gusto ka sa akin? Napatingin si Drake sa ibabaw ng kisame dahil sa nagbabadyang luha ng kanyang mga mata. Look at me Drake and tell me the truth. May nararamdaman ka ba sa akin? Napailing si Drake at walang balak na ipaalam kay Lexi ang totoo. Pero mas lalo pang hinigpitan ng dalaga ang paghawak niya sa kamay nito. Oo, mahal kita Lexi. Masaya ka na? Noon pa man ay mahal na kita. Masaya akong tuwing iuutos ng papa mo na puntahan ka at bantayan ka. Kasi makikita ko na naman ang maganda mong mukha at maririnig ang mga tawa mo. Pero hindi ako maasa, Lex. Kasi alam kong malayo tayo lalo na ngayong mayaman ka na at hindi na natapos ng binata ang sasabihin dahil bigla na lamang siyang siniil ng halik ni Lexi.
Shut it, Drake. Ang torpe-torpe mo. Sana sinabi mo kaagad para naman nasabi ko rin sa iyo ang nararamdaman ko. Mahal din kita, Drake. Mahal na mahal kita. Tulad mo ay matagal ko na itong nararamdaman. Masaya ako tuwing tatawag ka at maririnig ko ang boses mo. Kahit alam kong dahil kay Papa kaya ka tumawag. Ngayong alam na natin ang totoo, ay sana ay umalis na tayo dito sa bar kasi nakakahiya na sa mga nanonood. Biglang inilibot ni Drake ang paningin at doon niya nakitang maraming nakakarinig sa kanilang pinag-uusapan. Siniil pa ng isang halik ni Lexi si Drake bago tuluyang umalis sa lugar. Makalipas ang ilang sandali at nagsimula ng manligaw si Drake kay Lexi. Ayaw nilang magmadali pareho dahil nais muna nilang maranasan ang pakiramdam na nililigawan at manliligaw. Alam nila pareho na sa hinaba-haba ng kanilang prosesyon ay sa simbahan pa rin ang kanilang bagsak. Wala nang mahihiling pa si Lexi dahil tila umayo na sa kanya ang panahon. Mabuti ang relasyon niya kasama ang ina sa tunay na pamilya ng kanyang ama. At may nobyo pa siyang mabait, gwapo at simpatiko na si Drake. At dito po nagtatapos ang isa na namang magandang kwento ng pag-ibig.